Magandang araw mga kapuso, episode 399 na tayo nang abot kami na pangarap araw ng Lunes. Tumatakas itong si Balahadja at sinusundan na nga siya ng mga kapulisan. Ngayon nakapagtago siya doon sa may likuran ng abandonadong bahay. Ngunit nasundan siya ng isang officer na talagang dati niyang kasamahan sa trabaho at talagang wala na nga kawala itong si Balahadja dahil nga mag-isa na lamang siya at iniwan na siya nito ni Dax. Ngayon ang dami-dami mga pulis, kaya imposibleng hindi siya matukoy, hindi siya mahuli, 'di ba? Ngayon sa pagkakataong ito, nakatakbo itong si Balahadja sa may malawak na lupain na kung saan nandoon yung hukay na ginawa nila. Ngayon, napalibutan na nga siya ng mga pulis at sabi ng officer, Balahadja, mabuti pa sumuko ka na lang, wag ka nang lumaban. At habang sa di kalayuan ay nagtatago si Dax, kitang-kita ni Dax kung paano mahuli ng mga pulis itong si Balahadja. Samantala, nagkaroon na nga ng pagkakataon itong si Lolo Pepe na tumawag kay Giselle. Bigla nag-ring ang phone ni Giselle at bigla itong muntikan ng diba? Matapon yung kanyang iniinom na kape. Bigla niya agad sinagot yung unknown number. Bigla naman nagsusumbong itong si Lolo Pepe, yung nga lang Chappy. Ang sabi niya, kasama ko sina Zoe, Moira sa si Balahadja. Sila ang tumakip sa akin, kidnap or ransom. Nandito ako, iligtas niyo ako. Wala naman maintindihan si Giselle, wala siyang ibang bukang bibig kundi, hello, sino to? Hello? Hello? Ngayon, nung papasok na si Zoe sa loob ng sasakyan, nakita niya at narinig niya mismo na nagsusumbong itong si Lolo Pepe. Kaya bigla niya agad binuksan ng pintuan at pumasok sa loob. Sabi niya, Lo, sinusumbong mo kami? Nilaglag mo kami? Sinuplong mo kami? Ngayon sabi naman ni Balahadja, pare, baka naman pwede natin pag-usapan to. Malaki ang binayad sa akin, baka pwede natin paghatian tong pera. Sabi naman nung police officer, sige, payag ako Balahadja, pero sa isang kondisyon, sabihin mo sa akin, si Moira ba ang kasabwat mo? Hindi na siya nag-atubili na lumaban sa mga pulis, ngunit sa kasamaang palad, kikilos pa lamang si Balahadja, pinagbabaring siya at kung makikita ninyo pinaulanan siya ng bala at kitang-kita ni Dax na patay na nga yung dati niyang bossing na si Balahadja at sakto, nahulog ito sa hukay, diba, na lupa na kung saan dito sana ililibing si Lolo Pepe. Kaya nga medyo nakakatawa tong part na to Ngayon, talaga nag-hysterical na si Giselle kasi nga kung saan nga putol yung linya. Kaya nag-aalala siya. Ngayon si RG naman walang magawa, diba, kundi maghintay. Ngayon nagkasagutan yung maglolo, sabi ni Zoe, traidor ka Lolo. Sinuplong mo kami ni Mami, sinabi mo, sinumbong mo kami kay Tita Giselle. Bakit? Ba't ko naman gagawin yun? Napaniwalaan ka, pares kayong demonyo ng mami mo. Siyempre pinasakay lang kita. Kailangan kong isuplong ang mga kahayupan na ginawa niyo sa akin. Hindi sapat yung sorry lang Zoe, sabi ni Zoe, pero nagkausap tayo. Nagkasundo tayo, pinagkatiwalaan mo ko. Hindi. Baliwala yan lahat ng mga pakiusap mo Zoe. Dahil pares kayo manloloko ng mami mo. Akala mo ba hindi ko alam na si Doc Carlos Benitez ang totoo mong tatay? Bigla natahimik si Zoe, sabi niya na manggagancho kayo, manloloko, mga demonyo, pares kayo mabubulok sa kulungan, sinungaling kayo, pinagsinungalingan ninyong anak ko, niloko niyo ko, pati si Obeng, kawawa ang anak ko, niloko niyo siya, si Doc Carlos ang ama mo, dinig ko ang mga pinag-uusapan ninyo kagabi, kaya alam ko na ang lahat. Sabi ni Zoe, hindi totoo yan, tama na, shut up. Ihinto mo yan, hindi, manggagancho kayo, manloloko kayo, pare-pares kayo makukulong sa kulungan. Lobas si Lolo Pepe at tatawag. Nakuha nga yung cellphone ni Zoe. Ngayon, biglang lumabas si Zoe. Ayan. At talagang naghablutan sila ng cellphone. Ngayon, minala si Zoe dahil yung pinaka-ribbon o yung pinakatali ng kanyang sandals ay napigtal, nahulog. Ngayon, sa pag-aagawan nila ng cellphone, biglang nahulog si Lolo Pepe na itulak niya yung lolo niya. At dumiretso ito sa bangin. Walang malay si Lolo Pepe, naku po. At syempre nag-hysterical na si Zoe dahil nga kagagawan niya. Kaya kung bakit napahamak itong si Lolo Pepe. Dali-dali agad siyang pumasok sa loob ng sasakyan at kumaripas ng takbo, pinatakbo niya agad yung sasakyan. Ngayon sa crime scene, naiwan nga yung pinaka-ribbon ng kanyang sandals. Habang nagmamaneho si Zoe, pumarada muna siya sa isang tabi at medyo takip silim na, paggabi na. Ngayon, habang siya umiiyak, biglang tumawag itong si Dr. Carlos kasi nga nag-aalala siya kay Zoe sa anak niya.
Ngayon, nung nakita ito ni Zoe, sinagot niya agad yung tawag ni Doc Carlos at humihingi siya ng tulong. Dad, please tulungan mo ko, nagmamakaawa ko. Tulungan mo ko, puntahan mo ko dito. Bakit Zoe? Anong problema? Ba't ka umiiyak? Nakapatay yata ako, Dad. Napatay ko yata si Lolo. Ano? Anong nangyari? Bakit mo yung nagawa? Hindi ko naman sinasadya, Dad. Maniwala ka. Naitulak ko siya sa may bangin. Nahulog siya doon. Kaya napatay ko yata siya. Hindi ko naman sinasadya kasi nagtatalo kami. Nag-aagawan kami ng cellphone. Sabi naman ni Doc Carlos, sige, pupuntahan kita dyan. Sabihin mo sa akin yung exact location mo. Pupuntahan agad kita. Nagmamakaawa si Zoe, talagang natatakot sa mga nangyari. Samantala, ito namang si Chang Susan, tinawag si Lynette. Lynette, nasan ba si Doc Carlos? Wala ho ba sa opisina niya, Chang? Wala, kagagaling ko nga lang dun eh. Sabi ni Lynette, Chang, mag-usap po muna tayo. Alam niyo po ba, Chang, na parang merong kakaibang kinikilos si Carlos? Kasi po kagabi, pagtingin ko, bigla na lamang umalis si Carlos nang hindi nagpapaalam, hindi po siya nagsasabi. Syempre, hindi na po ako nakatulog nung kagabi dahil nga simula nga nung nilooban yung bahay namin, talagang kinakabahan na ako. Natatakot na ako manatili sa bahay na mag-isa. Wala akong kasama kaya hindi na po ako natulog. At ito pang nakakapagtaka, Chang, ha? Bago kasi umalis si Carlos kagabi, tumawag muna sa kanya si Zoe. At ang sabi sa kanya ni Zoe, tinawag siyang daddy. Talaga, daddy? As in talagang totoong daddy? Oo, Chang. Sabi naman ni Zoe, pinaliwanag niya sa akin, baka nagkamali lang daw siya ng pindot. Kasi si RJ daw talaga ang tatawagan niya. Oo nga, maaari. Maaring si Doc RJ nga ang tatawagan niya kasi alam mo naman na parang daddy figure na rin itong si Doc Carlos, di ba? Pero Chang, napakalayo naman kasi ng letter R sa letter C, RJ at Carlos. Napaka-imposible naman yata. Eto, Lynette, ayaw ko namang isipin na merong relasyon si Doc Carlos kay Zoe. Chang naman, napaka-imposible naman mangyari nun. Saka parang anak na ang turing niya kay Zoe. Ayun na nga, parang anak, di ba? Parang anak na nga ang turing ni Carlos kay Zoe. Yun. So, doon pa lang sa pananalita ni Chang Susan, parang natumbok niya na, di ba? So, dahil nga totoo nga na talagang anak nga talaga ni Doc Carlos itong si Zoe. Samantala, ito namang si Moira, tinatawagan itong si Balahadja, hindi nga siya sinasagot. Yun pala, kung hindi pa niya narinig sa mga marites na nag-uusap sa labas ng restaurant na meron doon naganap na raid at barilan at yung isang pulis daw na sangkot nga sa pangingidnap nasangkot sa gulo, nabaril. O sabi ni Moira, napabulong siya, kaya pala kanina pa kita kinokontak, hindi mo sinasagot ang mga tawag ko. So, bulilyaso na, diba? Napatay nga itong si Balahadja. At ito na nga, dumating na nga si Doc Carlos at nakita niya umiiyak pa rin si Zoe at takot na takot nanginginig. Niyakap niya agad ito na mahigpit at nagpaliwanag si Zoe, sabi niya, kasi isusumbong niya tayo. Nasumbong na nga niya tayo kay Tita Giselle eh. Nakakuha siya ng cellphone at tinawagin niya si Tita Giselle. At sabi niya, hindi daw kami makakaligtas sa batas, ipakukulong daw niya kami ni Mami. Bulilyaso na tayo, Dad. Alam niya na yung sikreto natin na ikaw yung totoo kong daddy. Kaya nag-agawan kami ng cellphone, hindi ko naman sinasadya na naitulak ko siya, kaya nahulog siya sa may tulay at diretso hulog sa bangin. Kaya wala akong kasalanan, Dad, maniwala ka sa akin. Aksidente lang ang nangyari. Sabi naman ni Carlos, saan mo nakuha yung cellphone? Hindi ko alam kung saan niya ito nakuha. Kailangan natin i-dispose yan, sabi ni Carlos. Samantala, ito namang si Doktora Menor, pinuntahan agad itong si Dr. Ray para nga ibalita na napatay na nga itong si Balahadja, yung dating pulis, no? Nasangkot nga sa krimen sa pangingidnap kay Sir Pepe. Ngayon, sabi naman ni Ray, kamusta naman si Lolo Pepe? Nahanap na ba siya? Wala pa rin pong balita hanggang sa ngayon. Sabi naman ni Dr. Joanne, naku, kamusta na kaya si Lolo Pepe? Sana naman makita na siya. Sabi naman ni Doc Luke, sana talaga matagpuan na siya. Sabi naman ni Doc Yula, di ba nagkaroon na nga ng ransom for money? Nakuha na naman nila yung pera. Ba't hindi nila isauli si Sir Pepe? Sabi naman ni Doc Prado, huwag naman sana natin isipin na patay na si Lolo Pepe. Sabi naman ni Doc Ray, nasa krisis ngayon ang may-ari ng Apex. Parang pamilya na rin ang turing natin sa kanila. Kaya ang tanging natin magagawa sa ngayon ay magdasal at ipanalangin na sana ay ligtas si Sir Pepe at makabalik siya ng buhay. Samantala, ito namang si Moira,
talagang naiinis na kay Zoe kasi nga nakabalik na nga siya ng hotel, hindi man lang niya nadatnan si Zoe na dapat nga mas nauna pa itong nakauwi kaysa sa kanya. Kaya sabi niya, pick up the phone Zoe, o sa wakas nandito ka na. Alam mo, paano nakaalpas yung matanda? Kagagawan mo kasi to, iniwan mo kasi yung medical kit na hiniram mo kay Carlos. Kaya tuloy nakakuha na injection at pinatulog si Dax. At ngayon, tinakasan din tayo ni Dax. Isang malaking problema ngayon yan, paano kung kumanta yung taong yun? At ngayon, isa rin malaking problema, patay na si Balahadja. Wala na tayong kakampi. At ngayon, baka bigla na lamang sumulpot yung lolo mo at isuplong tayo. Pare-pares tayong makukulong. Yari tayo nito, kapabayaan mo kasi hindi ka nag-iisip, Zoe. Sabi ni Zoe, tama na ma'am, tama na. Tapos na ang problema natin. Dahil wala na siya. Napatay ko yata si lolo. So nagulat si Moira, diba? Ngayon ito namang si Giselle umiiyak. Dahil yung baston na niregalo niya kay Lolo Pepe sa papa niya nakita ng mga pulis sa mismong lugar ng pinangyarihan ng krimen, no? Wala na raw silang makita, hinalugog na raw nila yung buong area, pati yung buong kabahayan, yung abandonadong bahay. Wala daw talaga silang nakita na si Lolo Pepe ay nandoon. Meron silang isang nakitang hukay, ngunit ang nasa loob ng hukay ay si Velasquez, yung isang police officer na patay na, yung pinatay nga ni Balahadja. Kaya ngayon, nag-aalala sila, sabi naman ni Giselle, ano na po yung next option natin? Ano na po yung sunod nating hakbang na gagawin? Hindi na po ako mapakali. O Beng, tulungan mo ko, kailangan natin mahanap si Papa. Samantala, ito namang si Moira, kulang na lamang magdiwang, tuwang-tuwa sa nangyari. Sabi niya, tama lang ang ginawa mo, pinatay mo yan si Pepe para hindi na makapagsalita. Ano, nakukonsensya ka? Payak-iyak ka ngayon? Ha? Sabi naman ni Zoe, Mami, lolo ko pa rin siya. Lolo, hindi ka nga niya tinatanggap bilang apo. Wala ka na dapat pakialam sa kanya dahil hindi naman natin siya kaano-ano. Ano, mag-aalala ka pa rin, ha? Ipanalangin mo, Zoe, na natuluyan na yung matandang yan. Dahil kapag buhay pa yan at nakabalik yan sa atin, yari tayo, pares tayong makukulong. Matatapos lahat ng mga pinaghirapan natin. Kaya dapat na yung ginawa mo. Hindi ka dapat nakukonsensya sa ginawa mo. Dapat lang na pinatay mo yung matandang yan. Dahil siya mismong sisira ng mga pangarap natin sa buhay. Sabi ni Zoe, sinesermo na niya yung anak niya. Ayusin mo yung sarili mo, huwag kang paiyak-yak, sabi ni Moira. Habang si Zoe umiiyak at talagang nakukonsensya sa mga ginawa niya, diba, kay Lolo Pepe. Dahil kahit papano, kahit hindi siya tanggap bilang isang apo, diba, mahal niya, tanggap niya si Lolo Pepe bilang isang lolo. Samantala, itong sina Dr. Lindon saka si Dr. Annalyn, nadaanan nila itong tulay na ito na kung saan pupuntahan na nga sana nila si Lolo Pepe ayon nga sa lokasyon. Nahuli sila ng dating wala na yung mga pulis. Ngunit nadatnan nila itong daanan na to na merong ambulansya at may mga naghihisyosong mga tao. Ngayon tinanong ni Annalyn sa isang matanda, Lo, ano po ba yung nangyari? Sabi nung isang lolo, meron kasing tao na nahulog sa bangin, hindi ko alam kung buhay pa siya. O tumabi kayo dyan, iangat na yung pasyente. Alis na sana si Annalyn kasi tinawag siya ni Dr. Lindon. Ngayon nung nakita ni Annalyn, si Lolo Pepe pala niyo yung nandoon, bigla agad siyang kumaripas ng takbo papalapit sa lolo niya at tinignan niyo yung vital signs. Sabi ni Dr. Lindon, tumabi ho kayo, siya po yung apo ng biktima. Lolo niya po yan. Doktora po siya, doktor po kami sa East Ridge. Ngayon sabi ni Annalyn, thank God, meron pa siyang pulso, buhay pa siya. Dr. Lindon, sabi ni Dr. Lindon, sige, Doktora Santos, sumakay ka na ng ambulansya. Susunod na ako sa East Ridge, sabi kasi ni Annalyn, kailangan po natin siya madala sa East Ridge. Ngayon, bago muna sumakay ng ambulance itong si Annalyn, tinawagan niya muna yung tatay niya na si RJ. Sabi niya, tatay, nakita na po namin si Lolo. Nahulog po siya sa bangin. Ngayon po dadalhin na po namin siya sa East Ridge. Thank God po kasi meron pa po siyang pulso, buhay pa po siya. Sabi ni Giselle, ha? Tara na, Ubing, punta na natin si Papa. No? At umiiyak na nga itong si Annalyn. Kaya nagmamadali na nga itong si Giselle saka si RJ para nga pumunta na nga ng East Ridge at mapuntahan na nga si Lolo Pepe. At dito na po nagtatapos ang review and recap para sa araw na to mga kapuso. Pakatutukan natin bukas araw ng Martes, December 19, 2023, episode 400 na tayo.
Mailigtas kaya ni Annalyn si Lolo Pepe dahil siya mismo ang isa sa mga doktor na magsasagawa ng operasyon. Mismong kamag-anak niya ito kaya nag-flashback sa kanya yung mga memories noong mga panahon na napahamak si Ninong Cromwell niya. Ayaw na raw niya maulit pa yung pagkakataon na wala siyang nagawa kay Ninong Cromwell niya. Kaya sa pangalawang pagkakataon, kailangan niya itong gawin alang-alang sa kaligtasan ng Lolo Pepe niya. Dahil hawak niya mismo ang buhay ng kanyang lolo. Dahil nga kinakailangan siyang operahan. Dahil nga nahulog siya sa bangin at may mga sugat pa siyang tinamo. Samantala, takot na takot, nanginginig na sa takot itong mag-inang mga demonyo na sina Zoe saka si Moira. Dahil nalaman nila na nasa East Ridge Hospital itong si Lolo Pepe at buhay pa. No? Ano kaya ang kahinatnan ng buhay ngayon ni Lolo Pepe? Makakasurvive kaya siya o mamamatay? Yan ang ating pakatutukan bukas mga kapuso. At kung bago ka pa lamang sa aking channel ay kung maaari ay makahingi ako sa iyo ng munting subscribe at i-click mo na rin ang notification bell icon para lagi ka updated sa mga episodes ng Abot Kami na Pangarap and other GMA shows tulad nito. Maraming salamat po sa inyong panunod mga kapuso and God bless us all.